Ngayon, balikan natin itong binabantayan nating low pressure area at silipin na din natin itong mala-monsoon trough na setup ng habagat. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Itong mga nakaraang araw, tinalakay natin na napakahirap hanapin ang center o gitna ng isang mahinang weather system o mahinang low pressure area. Kadalasan, puno po yan ng mga kaulapan or minsan naman, tabingi yung ating low pressure system at wala pong mga kaulapan doon sa kanyang mismong gitna. Ito po, pinagbigyan tayo sa ngayon, medyo manipis yung ating kaulapan dito sa ating low pressure system, pero meron siyang enough na ulap para makita yung kanyang center o gitna. Ito po yung kanyang gitna o yung kanyang low level circulation. Kung mapapansin nyo, umiikot po yan. Yan po ay nandito na sa eastern section ng Taiwan. Ito po yung halos same location na kung saan nagpakawala ng maraming tubig at mga pag-ulan ang bagyong Carina. Pero as you can see, meron tayong habagat sa ngayon pero hindi po ganun kalakas. At ito pong ating low pressure area ay hindi rin po naging bagyong Linto at hindi rin po naging mas malakas na bagyo kaysa kay Carina. Sa katunayan, wala po itong direktang epekto sa ating bansa at mababa pa rin po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang low pressure system. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nandito sa eastern section ng Taiwan, sa itaas na bahagi ng ating bansa. Mababa pa rin po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ayon sa Pag-asa, ganun din po sa Japan Meteorological Agency. Base rin dito, posible po yung sumama doon sa ating mala-monsoon trough na setup. Talakayin naman natin ngayon yan. Kung mapapansin nyo dito sa ating wind simulation, ito po yung flow ng ating habagat or southwest monsoon. Ito po yung mga dating gitna or center ng ating low pressure system. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nandito na malapit sa area ng Taiwan. Kung mapapansin nyo, meron din tayong flow ng hangin papunta dito sa ating low pressure area. Ito po yung nagiging elongated trough or tinatawag na nating monsoon trough. Para siyang naging extension ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya generally, ito pong mga areas na sumasabit sa flow ng ating hangin or yung ating habagat or southwest monsoon ay apektado ng ating southwest monsoon or hanging habagat. Meron din tayong southerly na hangin o southwest na hangin dito sa Visayas at Mindanao. Pero yung concentration ng ating mga kaulapan ay nandito sa malaking bahagi ng Luzon. Again, wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong binabantay nating low pressure area. Pero dahil sa ating mala-monsoon trough na setup, apektado po ng habagat or southwest monsoon. Ito pong malaking bahagi ng Luzon. Dahil po dyan, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa western section ng northern Luzon at central Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos. Kasama po dyan ang Abra. Itong mga kabundukan sa may Cordillera. Kasama po dyan ang Benguet. Maging dito sa area ng Zambales at Bataan. Posible po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan or kung minsan meron pa rin mga thunderstorms. Pag maulap at kung minsan nagiging maulap din ang panahon natin at posible naman yung mga isolated o localized na pag-ulan or thunderstorms sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila kaya ugaliin po natin magdala ng mga payong o anumang pananggalang sa ulan if lalabas tayo ng bahay. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Calabarzon, kasama po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan at ito pong areas ng Mimaropa, particularly dito sa may area ng Mindoro. At dahil nga medyo mataas yung axis ng ating habagat or yung ating mala-monsoon trough na setup, relatively maaliwalas po ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, ito pong malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung may mga pagulan po tayo, isolated lamang po ito or localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari kapag hapon o gabi. So patuloy nga ang unti-unting paglayo nitong ating binabantayang low pressure area sa ating bansa. Hindi po ito naging isang malakas na bagyo at hindi rin po ito pinangalanan ng bagyong Linto. At sa kasalukuyan nga, hindi po ito nagpalakas ng ating habagat or southwest monsoon nasing lakas nitong nakaraang habagat episode. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo kapag nakakaranas tayo ng mga pagulan dulot nitong ating tinatawag na habagat at yung ating mala-monsoon trough na setup. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.